Matapos ang confrontation ni Sakamoto at Hyo ay ngayon na i-review na natin ang chapter 57 and 58 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagpapanggap nila Sakamoto na enrollee sila ng JCC na kung saan ay dito na masasubok ang lakas ni Shin at di lang yan isang rambulan talaga battle royale na bakpakan ang naghihintay sa kanila dito sa loob ng eroplano. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa eroplano nag-take off na mga kaibigan habang si Shin ay nagsasalita naman na sabing so tungkol daw sa test na ito para sa gustong mag-transfer sa JCC ano ba raw ang level ng mga aplikante rito. Nasagot naman ni Sakamoto na ang transfer test daw ay usually mas mahirap daw kesa sa general entrance exam kasi marami na raw ang aplikante rito na mga pro na raw na dapat ay hindi raw maging kampante si Shin habang sa isipan naman itong isang passenger na aplikante na itong mga siraulo raw ay binubusog raw nila ang kanilang mga sarili bago ang test. Maya-maya pa'y lumapit naman ng isang lalaki at tinanong sila Sakamoto kung ito ba raw ang kanilang first time dito. Sabi naman nito na kailangan daw talagang magpalakas Tanong naman ni Shin habang kumakain na ano bang kailangan mo. Sagot naman nitong lalaki na ang pangalan pala ay J-Erk na ang nickname ay Kill Baby na age 28 na kung saan ay ito na raw pala ang ika-5 attempt na nito para makapasok sa JCC. Sabi niya na matuto kang rumespeto. Ito raw ang may a-advise niya na mas mainam raw na mag-take down ng test na walang laman ang tiyan kesa sa busog raw ito kasi mas magpapamanid lang daw ito sa mga senses. Nasa isipan naman ng ilang mga applicants ay sabi nila na ayan na naman daw itong Skill Baby na nananakot na naman daw ito ng mga first timers. Nasira ulo pa rin daw ito na hindi raw talaga nagbago. Dahil pa rito ni Kill Baby na isa lang daw sa 40 na applicants ang makakapasa rito at iniiba-iba raw ang test each year kaya di mo raw talaga malalaman kung anong klaseng test daw ang magka-come up. Kaya kung sasali ka raw rito na wala ka talaga sa peak condition ng iyong kakayahan mamamatay ka lang daw talaga. Nasabi naman ni Shin na walang pake na ganun ba habang si Sakamoto ay patuloy namang umiinom ng soup kung kaya kinuha na ni Kill Baby ang spaghetti mga kaibigan ni Sakamoto at kinain ito sabay sabing ang kagaya mo ang kauna-unahan talagang mamamatay. Natitignan niya raw talaga itong si Sakamoto kung mamamatay na raw ito. Sabay sinipa naman niya ang tray na may mga pagkain pa mga kaibigan na sabing at saka ang spaghetti niyo ay hindi na mainit. Kaya tinanong naman ni Shin si Sakamoto kung ayaw ba raw nitong patayin na lalaki. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na wag na. Hindi na raw mababalik pa ang spaghetti na itinapon. Sabay may kita mga kaibigan na umalis na si Kill Baby. Habang sa bandang likuran naman nila ay nakatingin naman sa kanila itong babae na sabi sa kanyang isipan na ang sama naman daw ng nangyari. Na ang dalawang mga first timers daw ng mga yon na kagaya niya ay maaaring ninenervyos rin daw. Na habang iniisip niya mga bagay na yan ay sabi pa niya sa kanyang isipan na hindi raw ito ang time na mag-alala pa sa ibang tao. Na kung mawawala raw siya sa focus kahit kaunti lang posibleng maglilid lang daw talaga ito sa kamatayan niya na kailangan niya raw talaga makapasa na maging isang assassin dito. Subalit tinignan niya pa rin sila Sakamoto na sabi niya na still ay naaawa pa rin daw siya sa dalawa na good luck na lang daw sa mga baguhan na kagaya niya. Maya pa may nag-announce naman mga kaibigan na ang nag-announce ay isang flight attendant na sabing thank you for flying with us. Ang pangalan raw niya ay si Mizuno at ngayon ay papaliwanag na raw niya ang testing protocol na among daw sa 360 ka applicants dito sa loob ng eroplano ang mga ilan daw pala sa mga to ay mga undercover test administrator daw pala na kung saan ay ang lahat daw ng mga administrators na yan ay may special daw na bala na may nakasulat daw na letter JCC na ang challenge daw na gagawin ng mga applicants ay ang i-identify daw ang mga administrator na among daw sa mga applicants dito at kailangan daw nilang nakawin o kunin sa kanila ang mga bala na binanggit niya na may JCC na nakatatak sa mga yan. Napatanong naman sa isa't isa ang mga ibang mga aplikante mga kaibigan na sabing ang mga administrators ay mga pro assassins, diba? So kailangan daw pala nilang labanan ang mga to. Nagtaas naman ng kamay itong lalaki na sabing may tanong ako, pwede ba naming patayin ng administrator habang kinukuha namin sa kanila ang bala? Sagot naman ng flight attendant na of course, yun ay kung kaya nyo. Maya pa dito na nagsalita ang flight attendant na sabing okay, have a nice flight sa inyong lahat. Sabay lumabas na mula sa kanilang itaas mga kaibigan ang mga barel at iba't ibang klase ng weapons na siyang kanilang gagamitin para manakaw ang bala sa mga administrator. At ang weapon sa seat ni Shin mga kaibigan ay isang kutsilyo lamang. Sabay naghanda na ang lahat na maya-maya pa'y nagkagulo-gulo na dito mga kaibigan at nagbarilan na at nagpatayan na ang bawat isa. Nakikita naman ng mga bata sa labas na nakatingin sa eroplano not knowing na may patayan na parang nangyayari na nagaganap dito sa loob mga kaibigan. Nabalik dito sa loob
loob ay di na mapigilan ng pinaggagawa ng mga aplikante mga kaibigan na kahit mga kapwa nilang applicants ay pinagpapatay na rin nila dito. Nag-announce naman ulit ang flight attendant na sabing ang mga weapon ay dinidistribute daw randomly, na ang trabaho raw ng mga aplikante ay ang gamitin ang kahit na anumang weapon sa pinaka-useful daw na paraan. Na kung saan ay nagreklamo naman si Kill Baby at sinigawan ng flight attendant na sabing nagbibiro ka yata. Gusto ko ng ibang armas. Paano ba ako makakalaban kung ganitong bagay ang armas ko? Sapagat isang frying spatula mga kaibigan ang weapon na nasa kanyang seat. At habang nagrereklamo pa siya at in-approach ang flight attendant ay dito naman chinap ng babae ang braso nito dahil na nabitawan ito ang spatula, sabay hinawakan ito ng babae at inatake si Kill Baby gamit ang spatula na kung saan ay nahiwa talaga ang leeg nito. Na sabi pa ng babae na ang ability raw na makapag-adapt sa kahit na anumang circumstances ay kailangan daw talaga para sa isang assassin. Sabay may kita na ang flight attendant ay isa pala sa mga test administrator na ngayon dala-dala ang 3 JCC bullets. Matapos yan ay sa isang area ay may kita naman ang lalaking iniwasan ng pagbaril ng isa sa mga applicants na kung saan ay nagpunta naman siya sa likuran nito at binaril ang ulo nito. Matapos yan ay nilapitan naman niya ang lalaki na kanyang pinatay na kung saan ay wala siyang nahanap na JCC bullets. Kaya sabi niya na hindi raw ito ang test administrator. Na 3 na raw ang kanya napabagsak. Sabay nag-spray naman siya ng alcohol na sabing kadire. Dito naman sa isang lalaki ay sabi niya sa kanyang isipan na sa tingin niya na nang-hire daw ang JCC ng mga instructors, mga upperclassmen para magsilbi raw ang test administrators dito. Na sa tingin niya na ang mga test administrators ay nasa mga mid to late 20s na raw. Na kung oobserbahan niya raw talaga sa kung paano sila kikilos ay mapapaliit niya raw ang bilang ng kanyang pwedeng tatargetin dito. Matapos niyan ay sa lagayan naman ng mga bags o belongings ay may kita naman itong lalaki na nagtatago na sabing mga siraulo. Bakit ba raw sila sasali kagad sa laban na para sa kanya ay kailangan niya lang daw na maging smart at magpalipas muna ng ilang mga minuto hanggang sa halos patay na raw ang lahat at doon na lang daw niya kukunin ang mga bala sa mga taong natira. Matapos yan ay may kita naman si Shin na iniwasan ng isang atake, sabay nilapitan nitong umatake sana sa kanya at itinutok ang isang kutsilyo, sabay tinanong na isa ba raw ito sa mga test administrator, na sa isipan naman ng lalaki na nang sasabihin pa sana niya na hindi ay sabi naman ni Shin na okay. Sabay ginulpi niya lang ito na sabi naman ni Shin sa kanyang isipan na nakakainis, masyadong marami raw mga tao rito na mahirap raw nabasahin ang kanilang mga thoughts kasi napakarami nila at medyo nagdudulot ito ng sakit sa kanyang ulo. Dito naman sa babae ay naninibago naman siya sa kanyang weapon na assault rifle na sa likuran niya ay may lalaki naman na aatakihin na sana siya kasi easy target daw siya at na may maganda rin daw siyang weapon. Na habang tinetest naman niya ang baril ay napaputok niya naman ito mga kaibigan na kung saan ay iniwasan naman ng mga ibang aplikante na humihingi ngayon ng awa na sabi naman ng babae na hindi ko po sinadya, pasensya na po. Maya pa ay napansin naman niya ang weapon ni Sakamoto na isa palang ballpoint pen kaya sabi naman niya na kawawa raw itong si Sakamoto na mamamatay daw talaga ito. Matapos yan ay napasabi na naman itong babae sa kanyang isipan na wikang hindi raw ito ang oras na mag-alala sa iba. Maya pa ay laking gulat niya na mabilis namang inatake ni Sakamoto ang isang lalaki gamit lamang ang ballpoint pen na ikinagulat naman ng babae na ang iba pa ay nagulat din sa ginawa ni Sakamoto habang si Shin ay napangiti lamang. Nasabi pa ni Shin na maganda raw ang pen na ito. Nantaka naman itong babae sa kung sino raw ang lalaking to. Maya pa ay isang lalaki naman ang nagsalita na oy, ang mataba raw o ang dalawang yon ay maaring ang mga admins daw o mga test administrator. Nasabi naman ng iba na ang mataba? Kaya dito na nila in-approach si Sakamoto na sabing ibigay nyo na sa amin ang bala. Hindi naman sila sumagot mga kaibigan kaya nang naghahanda na ang isang lalaki para barilin sila dito naman kumilos si Sakamoto at ginamit naman ang kanyang ballpen para matamaan ang lagayan ng luggage dahil na nabuksan ito at nahulugan ng maleta ang lalaki, subalit na pull pa rin niya ang trigger mga kaibigan kaya buti na lang ay naiwasan ni Sakamoto ang bala ng baril at nilapitan ito ng mabilisan ng mga kaibigan sabay dinisassemble ang baril at inatake ito na napakabilis. Matapos ang kanyang ginawang yan ay nagpasalamat naman ang babae sa pagligtas daw nito sa kanya na nang chinecheck naman ni Sakamoto ang katawan ng kanyang ginulpe ay dito niya na-retrieve ang 3 JCC bullets. So isang test admin daw pala itong lalaki na sabi naman ng babae na wala raw siyang idea pero ang atake daw kasi kanina ni Sakamoto ay parang galawang veteranong mandirigma raw. Sa isipan naman sa Sakamoto na dapat naging mas maingat daw pala sana siya kanina
sa paggalaw. Maya pa bigla namang nagsalita ang babae na napaka-amazing daw nitong si Sakamoto, na nai-impress na talaga siya na bilang isang kaparehas din daw niya na baguhan ay nire-respeto niya raw talaga si Sakamoto. Na habang tinitignan niya si Sakamoto ay nabibigyan daw kasi siya ng tapang, kaya gagawin niya na rin daw talaga ang kanyang best. Nasagot naman si Sakamoto na ganun ba? Well, good luck. Sabay ibinigay niya sa babae ang isang bala mga kaibigan, na sabi naman ni Sakamoto habang paalis na hindi niya raw kailangan ng 3 bala. Sabay iniisip niya ngayon kung nasaan na raw ngayon si Shin. Bigla namang sumigaw ang babae at sinahuli ang bala na sabing hindi ko po ito pwedeng tanggapin, na may isa raw kasi siyang taong ina-admire daw talaga, na kung ang tao raw yan ay nasa kanyang posisyon ngayon ay sa tingin niya na hindi raw din nito tatanggapin ang bagay na kagaya nitong JCC Bullets. Doon pa niya na may pagka-similar daw siya sa taong yon na ina-admire niya, pero masabi niya rin na may pinagkaiba rin daw sila, na siya ay maliit at ang kanyang mga magulang ay laging nagsasabi daw sa kanya na mas mainam daw na maging housekeeper na lang daw siya kaysa sa maging isang assassin. Kaya sabi na lang ni Sakamoto na hindi mo raw talaga malalaman ng isang bagay unless kung susubukan mo na talaga ito. Nasabi naman ng babae na well, pinatunayan mo lang na hindi talaga problema ang size. Di naman sumagot si Sakamoto, kaya sabi naman ng babae na sorry po, hindi raw tungkol sa matabang katawan ang tinutukoy daw niya. Matapos yan ay dito naman sa business class, may kita naman ang mga bangkay habang itong flight attendant ay sinasakal naman itong lalaki na sabing ang hina naman. Ito na ba raw ang best ng mga JCC teachers, na piece of cake lang daw. Sagot naman ng babae na Mafio Seba, applicant number 4. Magaling. Sagot naman ni Mafio na pwede kitang patayin para sa JCC Bullets na to. Di ba sabi mo yan kanina, di ba? Maya pa may mabilis naman na kumilos na kung saan ay sinipa nito si Mafio dahil na nabitawan niya ang flight attendant at ang sumipa mga kaibigan ay si Shin. Kaya dumistansya naman ng kaunti si Mafio na sabing huwag ka makialam dito, matanda. Sagot naman ni Shin na ano? Sinong matanda? 21 years old pa lang ako. Sagot naman ni Mafio na well, 14 pa lang ako. So ang 21 ay napakatanda na talaga. Sabay mabilis na niyang inatake si Shin, pero kahit nasa 1 inch na lang ang distance ng kutsilyo nito mga kaibigan ay nagawa pa rin itong maiwasan ni Shin. Pero may binunot itong isang handgun mga kaibigan at binalik si Shin, kaya nagalusan naman si Shin ng kaunti. Tumalsik naman ang dugo sa mukha ni Mafio, na kung saan ay sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na itong si Mafio ay experience daw talaga pagdating sa laban. Maya pa ay may napansin naman si Shin nang makikita na pilit na inaalis ni Mafio ang dugo na tumalsik sa kanyang pisngi, na sabing hindi ko talaga kaya, napakarumi, hindi ako makapaniwala, isa talaga itong harassment. Sabay nag-spray ito ng alcohol, kaya sinigawan naman siya ni Shin na sabing anong klaseng tao ka? Isang tao ba raw ito na pambihira raw talaga pagdating sa linis, na bakit nagpunta pa raw ang kagaya nitong si Mafio dito kung ayaw nitong marumihan mga kaibigan. Nasagot naman ito na hindi niya raw naman talaga gusto ang walang kwentang transfer test na ito, kung di lang daw sana siya hinawaan ng kanyang siraulong kuya ng flu noon bago raw ang kanyang gagawin sanang regular test sa JCC. Na mga nag-take raw siguro ng regular test noon ay sa tingin niya ay ngayon ay nakapag-settle na raw siguro sa mga group of friends. Kaya nakakainis daw talaga ito. Nasa isipan naman ni Shin na ano ba raw ang deal nitong weird na confident na germophobic na tao. Maya pa habang nagsasalita itong si Mafio na sabing hate daw talaga niya na madumihan, na gusto niya na maging malinis, eh may binunot naman siya sa kanyang sapatos, na kung saan ay lumabas naman ang 2 blade sa likod nito, na sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na hidden weapons, na matapos yan ay in a split second lamang ay nasa harap na pala ni Shin ang blade mula sa sapatos ni Mafio, na buti na lang ay naiwasan ni Shin ang attacking yan, na habang nasa ground position ay agara naman niyang ginamit ang baril para barilin si Mafio, ngunit sinangga at hinati lang ni Mafio ang mga bala na yan gamit ang blade, bagay na ikinis naman ni Shin. Sabay may kita na paatake na naman si Mafio, kaya this time ay nag-focus lang si Shin at nakita niya rito mga kaibigan ang mga predetermined movements ni Mafio. Nasabi naman sa isipan ni Shin na hindi raw siya pwedeng maging pabigat na lang daw palagi kay Mr. Sakamoto, kaya dito na niya inatake na napakabilis si Mafio. Mga strikes na di na iwasan ni Mafio, na sabi sa kanyang isipan na nababasa ba talaga nitong si Shin daw mga kaibigan ang galaw niya, in which ay sabi naman ni Shin na paumanhin, pero may isang tao raw talaga siyang gustong i-catch up talaga. So nagsimula na ang test mga kaibigan para sa JCC, na isang rambulan talaga, at mas lalala pa yan sa susunod na chapter, na masusubok talaga ang abilidad ng ating bida. At di lang yan, magpapakita ang isang order member mga kaibigan na sasali sa chaos na ito. Kaya tutok lang, kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, para palagi kayong maging updated sa mga bagong videos and updates natin mga kaibigan. Maraming salamat din, see you guys again on my next video.